Baguio, ano na yun? Mountain Lodge. Baguio Mountain Lodge. Ito to. Pero, grabe guys. Dinadaan. Kalayuan sa Baguio City ay ang tinaguriang Billionaires Village. O, yan yung mga Billionaires Village. Actually, marami ng kwan nito. Matasearch sa internet. Yung mga pinagpo-post ni Hart dito, ha? O, pero billionaire. Pero ang kwan niya, ang kanyang salin, mabsat, 28 million lang, mabsat. Pero tingnan nyo kung magkano ito. Dito pa lang yan sa Baguio, ha? O, sige, tuloy. Ang Alphaland Baguio Mountain Lodges. Oo. Mga bigating negosyante, artista at politiko ang mga nagmamay-ari at namamasyal sa mga artista, mga politiko ang nagmamay-ari ng mga villa dito sa lugar na to. Kasi nga, Billionaires Village. mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Aray. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ayan o, nakita nyo guys. O. Yan pag pupunta kami ng Mount Pulag, dinadaan yun, yung nasa pinakalikod niyan, yun, yung Mount Pulag, pinakamataas na mountain sa buong Luzon. Mount Pulag. Dadaanan mo to. Ito ang Alphaland Baguio Mountain Lodge sa Tukmo. You know? O, diba, mga kabsat? Bukla Road, Itogon, Benguet. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa O, kita nyo mga kabsat, 3 bedroom pa lang. Mga kabsat, meron ng 60 million mga kakabsat. Pagdating sa 6 bedrooms, 100 million. Naka po. Yung kay Cheese saka kay Heart, ilan kayong million yon? pagitan ng 60 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Wow! Sa 6-bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Ano daw? 150,000 per night? 150,000 pesos ang renta. Oh, 150,000 ang renta lang yun, ang renta per night. Sa overnight stay. Oh. Base sa website ng Alphaland, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala, 2021, nang dumalaw sa Alphaland, si dating ako Bicol Party List Representative. Ayan, talaga si Zaldico, kayang-kaya niya yan, di ba? O, kasama pa yata yung buong pamilya dito, mga kabsat. Zaldico kasama ang buong pamilya. O, yung pala Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. O, sabi ko sa inyo, Alphaland, Baguio, Mountain Lodge. O, yan. Kasi dinadaanan namin lagi yan. Yan, merong, ang katabi niyan, yung bagong resort dyan na sa Baguio, ang tawag nila dyan is, yung ano yun, mountain. Basta yung glass walk, dyan din yun, magkakatabi lang yan. Yung bagong glass walk na pinupunta ng mga bisita dito sa Baguio. Kaso nga lang ang mahal ng entrance, 500 yata. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525. O, you know, na kinuha ka agad sa assessor's office, 23 square meters. Tapos, including doon, 31.13 square meters na parking lot. Shout-out, ating correct. Sir Leonardo. Saan po yan, ma'am? Sa Duwakan, ito. Jose Matos, shout-out. That is a place where matatagpuan po yung Alphaland. Pagbubunyag pa ng Yun kanina yung naka-circle. informant, may 6-bedroom unit din sa Senator Francis Escudero. Wow, 6 bedroom, ibig sabihin 100 million? Isa pa nga. Pagbubunyag pa ng informant, may 6-bedroom unit din sa Senator Francis Escudero. Putragis, may 6 bedrooms pala dyan si Cheese Escudero. Tapos sasabihin niya sa saled niya, 18 million? Isang property pa lang to. Paktay ka dito, bistado to. Magkakasama talaga si Zaltico at si Cheese, no? Kita nyo, magkakatabi sila, no? Magkakatabi sila ng mga villas nila. Tragis.
Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Kanino? Bagkus ay sa Charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Charms of Baguio Incorporated. Isa pa nga, Charms of Baguio. 6-bedroom unit din sa Senator Francis Escudero. Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Bagkus ay sa Charm of Baguio Lag Homes Charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Kaso, sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphalan Lag Home Unit na yun lang! Wala daw sa Assessor's Office yung nakaregistered na ganun. Paktay. nakapangalan sa senador at sa Charm of Baguio. Sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Ayan, pananaliksik. alphalan.com.ph. Website pa talaga ng Alphalan, ha? Jeez, ano to? Channel, nakita sa website ng Alphalan Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Ay, wow! Sa official FB page ng Alphalan, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito, pero hindi pa siya sumasagot. Ayun lang, ayaw sumagot kasi bistado na, nakalagay doon pag 6 bedroom, 100 million, isang property pa lang yun, mga kabsat. Paano na yan, Sir Leonardo? Baka naman nahiya lang silang ibunyag ang mga ari-arian. Malamang dinadaya nila ang kanilang salin. Ayun lang, Sir Leonardo. Pero siya yung pinakamahirap na senador. Diba? Mga kabsat. Ito pa. Naku po, sigurado alam niyo na to. No, mga kabsat, no, wait lang, may lumalabas pa dito. Asan na dito? Yung mahiwagang salin na yan. Putragis cheese. Paano mo ipapaliwanag to? Dali lang, ha. Naku, natambakan na tayo dito. Marcoleta, wag yan. Ito. Sige. Pakinggan muna natin. 2014 ay nagpagawa siya ng bahay sa New Manila. Ito sa New Manila, maliban dito sa Alphalan, dito sa Baguio City, mabsat, o sa Tuba Benguet, mabsat. Ito, putragis, mabsat. Nako po, meron na naman. Network ni Cheese, 18.8 million, pero bago ikasal si Heart at si Cheese, Heart nagpagawa ng bahay na worth 50 million ng halaga. Paktay tayo dito. Magsisilabasan, mga kabsat. Nako po, hindi may tatanggi ito. Sige, tuloy. 3 million pesos ang halaga ng lote. Kapag ikasal sina Heart and Cheese, halos patapos na ang bahay na pinapagawa ni Heart. Doon tumuloy si Cheese kasama ang kambal nito sa first wife niyang si Tintin Flores. Okay. May mga bulong-bulungan na noon na bahay talaga ni Cheese yun at ginamit lang na front si Heart kasi mas madaling ma-justify kapag ka showbiz earnings, hindi kagaya lang sa politics kasi magkokowa ka pa niyan. Yun lang. Tapos lalabas pa yung sa salin mo. Ito pabiro lang naman. Pabiro yung kinantsewa ni Heart si Cheese. Sabi niya, di ba nung nag-away tayo, pinalayas mo ako sa bahay at 3 in the morning, kaya lang yung kapatid kong susundo sa akin hindi magising. Kaya ayun, doon na lang ako sa kabilang room natulog. Kaya ni Heart yun, bakit siya ang aalis? Oo nga. In the same interview, naging emotional si Heart nung shinare niya yung isang thoughtful gesture na ginawa ng anak na lalaki ni Cheese. Sabi ni Heart, and I quote, "Akala ko kasi di nila ako ina-appreciate sa bahay. Noong 2014 ay nagpagawa siya ng bahay sa New Manila." Paktay ka, Cheese. Paano mo ipapaliwanag yan? Naku, pero meron pa tayo dito, Ma'am Sat. Marami tayong bala kay Cheese dito. Naku, wait lang. Ito, kay attorney. Cheese Escudero. Pasok, attorney Rockstar. 18 million pesos lang daw ang net worth ni Cheese Escudero. Ayon sa kanyang salin. Kung totoo yan, paano niya na-afford yung mamahaling singsing na binigay niya kay Heart? Oo nga. Tama, yung mamahaling singsing. Tumpak ka dyan, Jenny Ramos. Sing-sing pa lang, mas mahal na kaysa doon sa mismong buong salin niya. Anyari. Putragis, mga kabsat. Kaya sinong maniniwala? Sinong pinagloloko ng mga to, no? Mga kabsat, agoy. Or baka naman, kuan. Baka naman, naiisip niyo ba yung naiisip ko, mga kabsat, kung bakit nabili yun? Ni Cheese. Kasi kung di nagtutugma sa salin, baka naman. Naiisip nyo ba? Tragis. So, sige tuloy, attorney.
na sinasabing milyon daw ang halaga. Paano niya na-afford yung mga kotse, mga vacation abroad, mga high fashion events? Mukhang hindi tugma ang declared income niya sa kanyang lifestyle. Yun lang. Ano ang effect niyan under the law? Meron ba siyang problemahin sa batas, attorney, kapag hindi nagtutugma ang lifestyle niya sa kanyang salin? Ang sabi ng batas, RA 1379, whenever any public officer or employee has acquired during his incumbency an amount of property which is manifestly out of proportion to his salary and his other lawful income, said property shall be presumed prima facie to have been unlawfully acquired. Ibig sabihin, kung unlawfully acquired. Ibig sabihin, attorney, isang opisyal ay biglang nagkaroon ng mga ari-arian o yaman na sobrang laki compared sa kinikita niya. Automatic na considered yan as ill-gotten wealth. At dito pumapasok ang ombudsman. May kapangyarihan siyang mag-investigate, mag-lifestyle check, at kung may makitang evidence, obligasyon ng ombudsman na mag-file ng kaso. Pwedeng forfeiture of property, graft and corruption, or kung sobrang laki ng halaga, plunder. Now, itong si Cheese, ang lifestyle niya pang Hollywood red carpet. Pero ang nakalagay sa salin niya, pang budget meal lang. Ayun lang, may dapat siyang ipaliwanag sa bayan. Remember, ang salin ay hindi lang piraso ng papel. At saka tandaan nyo, si Cheese ang isa sa mga pinakahuli nagbigay ng salin. Madami na nagbigay, pero isa siya sa mga pinakahuling naglabas. Sila, yung mga alagad ni Digong nandyan. Sila yung pinakalas nung naglabas ng salin nila. Ito ay instrument of transparency and accountability. Kasi kung ang lifestyle mo ay nagsasabi ng ibang kwento kaysa declaration mo, hindi lang yan kasinungalingan. Krimen yan. At dapat kang managot. O sige, pakinggan mo na lang ang band kong Hey Moonshine sa Spotify at iba pang streaming apps. Ay, nag-endorse pa si Attorney Rockstar, no? Yan po si Attorney Carlo Ibanez, mga kabsat, no? Na lagi nating sinishare yung kanyang mga uploads, especially sa mga latest, no? Halos araw-araw nag-upload yan si Attorney. Para sa akin, mga Tulfo brothers lang ang nagsasabi ng totoo dyan. Ang mga salin nila. The rest, wala na. Paktay tayo dyan. Gaining Artiola. Kaya pero nakakagulat daw, pero tragis. Sa dami-dami na pinakamababa. Talagang si pinanindigan ni Cheese, mabsat, no? Biro nyo, yung pinakita natin dito pa lang yan sa Tuba or Itogon. Dito pa lang sa Benguet, meron ng property niyan sa Alpalan. At hindi lang yun, isa sa mga directors dito. Tragis. Nako naman, Cheese. Ano na yan? Tragis, nagsisilabasan. Tapos yung sa'yo pa, 6 bedrooms. This 100 million, di ba? Yun yung, nilabas nilang kung magkano ang halaga. Kada kung ilang bedrooms yan. Pero nasa iyo yung 6. Why di wow? Tragis. Di ba mga kabsat? Agoy. Sino pa ba? Meron pa ata sinasabi dito na isa Teka lang, pakita ko sa inyo. Meron pang isa, si Patty Boo. Teka lang, si Cheese pa sinasabi niya. Si Bongo naman to. Wait lang. Binalata niya. Wait lang. Meron. Dapat si Cheese. Teka lang Last na natin yun. Para share natin kay Cheese. Teka lang natambakan tayo. Wait lang. Ito na yata yan. Marcoleta naman to. Wait lang. Ito. 2 minutes lang. Times 20 na ang naglabas. Ito. Last na. Last na kay Cheese. Pasok. Usapang salin naman tayo. Exciting times. 20 na ang naglabas ng kanilang salin. Except before na inaantay pa natin part of the Duterte block. Ngayon, iniintriga tong si Kiko Pangilinan. Bakit daw hindi sinulat yung kay Sharon Cuneta? Sa mga hindi po nakakaalam, meron po silang prenuptial agreement. And ang nakasaad doon, lahat ng mga assets nung dalawa ay sobrang separate. Okay? Hindi pinaghahalo, magkaiba. Yun ang kasunduan nila bago sila magpakasal. And that's very well documented. Well, kay Cheese Escudero din naman ganun. Nakita natin yan na meron silang prenup. But, ang question natin, teka, ganyang kaliit yung salin mo? 18 million! 18 million lang talaga. Pero nakapagbigay ka kay Heart Evangelista ng
My God. Sabihin mo ng 18 million na lang yung ring. Ganon? Inubos mo yung pera mo para sa iisang perasong sing-sing? Hay, nakakaloka kayo, ha? Ganda! Wow! Wow! Ang ganda! Ang dami mo pang relo. My God, tapos yung jewelry mo, 5 million lang, nakakaloka. Ilan ang Rolex mo? May AP ka pa. Or, ano ba yan? Bibili sa Green Hills? Or baka yung kay Heart din, binili mo rin sa Green Hills? Tapos itong si Bongo, oh my God. Magkano lang? 13 million? Alam nyo guys, sinasabi ninyo na madaling magsinungaling sa salin. Pero again, merong kaulukulang kaso yan. Ala kayo! Merong administratibong kaso na pwedeng questionin ang mga tinatago mo at ang pagsisinungaling mo dyan. Dapat takot na kayo kasi baka may mga netizens dyan. Meron ako yung isa na may imbestigan yan, Sir Leonardo. Bahay, yung isa nating senador dyan, somewhere out there. Paano kung yung mga kapitbahay mo ay, nakikita tayo that it does not prove daw na nagnakaw yung mga yan. Again, kung salin pa nga lang, nagsisinungaling ka na, paano pa kaya sa iba? Usapang salin naman tayo. Ay, exciting times. 20 na ang naglabas. Alright. Kompleto na tayo. Mabasat ito kay Cheese lang.